Hallelujah, 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 Hallelujah. Sinabi ni Jesucristo, ako ang inaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yururakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan. At ito ang dinaanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay. At kakaunti lang ang nakasusumpong yon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Pong Hesus Nazareno. Nasa Martes tayo ng ika-12 na linggo sa kanunong panahon sa panglang taon ng ating pagdiriwang. Ang atin pong tema sa ngayon ay ang tinatawag na Golden Rule, ang ginintuang pamantayan. Sa salitang Hebreo, ang Golden Rule, ang ginintuang pamantayan, ay tinatawag nila na lalasanov. Pero ang ating Ebanghelyo ay nakasulat original sa Koinoko na Grigo, at sa Koinoko na Grigo, ang Golden Rule ay tinatawag na Christos Canunas, na tinatawag naman sa Latin dahil lahat po yon ay nasalin sa Latin, Regula Aurea. Yung ginintuang pamantayan sa buhay ay nasa versikulo 12, kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Mateo, at basahin ko ulit. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito po ay laging inuulit-ulit sa Latin na quicumque voltis aut patiam vobis hominis it vos faceti illis. Ito ang lagi nating sinasabi na gawin natin sa ating kapwa ang ibig nating gawin nila sa atin. Ito ang pagrespeto sa kapakanan, sa kanilang pagkatao. Ito rin ang paggawa ng mabuti sa ating kapwa upang ang kanilang karapatan ay bigyan ng tunay na paggalang.
Kapag tingnan po natin ang ating mga pagbasa ngayon, una ay dapat ang lahat ng ating ginagawa na kabutihan ay mayroon pang punot dulo na pamantayan. At ito yung ating napakinggan sa ating unang pagbasa. Mula sa palang aklat ng mga hari, Kapitulo 19, verso 9 hanggang versikulo 36. Na kung saan ang isang napakabangis na hari na si Sennacherib ay kanya pong tinatakot ang sambayanan ng Diyos ng Israel na lilipulin niya ito at kung ano pang mga pananakot. Kaya ang hari doon ay nanalangin na si Ezekias na iligtas. At sa pamagitan ng mensahe ni Propeta Isaias, ipinapahayag na pinakinggan ng Panginoon ang kanyang lingkod. Kaya kanya pong iniligtas ang bayan ng Israel dahil sa kanya at dahil sa Haring David na lingkod ng Panginoon. Sapagkat ayon pa sa ating Salmo 47, versikulo 9, na ang lungsod ng Diyos ay binigyan ng lakas ng Panginoon. At ito yung pagbibigay ng Panginoon ng isang tunay na batayan na ang lahat ay dapat nababatay sa Kanya. Ang lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng mga adikain at tunguhin dapat sang-ayon at sumasaayon sa kalooban ng Diyos at sa lahat ng Kanyang mga turo na ipinapahayag una sa tinatawag na tradisyon ni Moises na tinatawag na Torah o tradisyon ng kautusan. Pangalawa, sa tradisyon ng mga propita na tinatawag na Nabiim at sa tradisyon ng mga nakasulat na karunungan na tinatawag na Kitubim. At dito nababatay ang tinatawag nating Golden Rule na nasasabi, gawin natin sa ating kapwa ang ibig nating gawin nila sa atin. Itong versikulo 12, Kapitulo 7, Ebanghelyo ni San Mateo, ay paulit-ulit na itong ginagawa at ipinapahayag sa iba. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Na ito yung batayan sa paggawa ng mabuti. Ito yung panuntunan upang lahat ng tao ay magkaroon ng pagrespeto at paggalang sa kanyang karapatan. Ito yung pagtingin na ang lahat ay ang pinakapunot dulo at ang lahat ay nababatay sa pagiging imahin at larawan ng Diyos. Na ang Diyos ay mabuti at gumagawa ng mabuti. Dapat kung gusto natin ang ating kapwa-tao ay maging imahin at larawan ng Diyos at gagawa ng mabuti, gagawa rin tayo ng mabuti sa kanila. Kasi kung minsan, kung ano bang iniisip natin sa mga personal nating mga gusto o dili kaya na ating ipahayag sa ating kapwa. Kung minsan ang ating mga makasarili na hangarin at mga tunguhin ay siyang mamuna. Dapat, ang batayan ng lahat ay ang kalooban ng Diyos at ang pamantayan ng Diyos. At walang iba, ang pamantayan ng Diyos ay ang kanyang kautusan. Pangalawa, na dapat ang lahat ng pamantayan natin na tinatawag natin kung minsan mga pamantayan sa buhay, mga constitutional laws at mga batas, na ito ay tinatawag lang natin na positive laws dahil gawa ng tao, ay dapat nagrespeto din sa batas ng kalikasan o natural law. At higit sa lahat, irespeto ang divine law o ang pamantayan ng lahat, ang kautusan ng Diyos. Yung lahat na gustong magrespeto sa
kautusan ng Diyos, pumalakpak ng malakas pa upang tayo ay sundin ang kanyang utos, upang tayo ay mamuhay ayon sa pamantayan ng Panginoon na tayo gagawa ng mabuti. Sapagkat ang Diyos ay may kabutihang loob at mapapahayag natin na tayo imahe ng Diyos kapag ang lahat ng ating ginagawa ay para sa kabutihan ng lahat, para sa ikabubuti ng lahat, at para sa pag-unlad, para sa ikabubuti ng buong mundo at ng nilikha. Kung ito ang ating ginagawa, wala sanang magkagulo, wala sanang mamulitika, wala sanang magpapairal ng kanyang gusto. Bagkus, ang lahat ay gumagalang sa Diyos, at ang paggalang sa Diyos ay gumagalang sa karapatang pangtao. At ang gumagalang sa karapatang pangtao, nasama na rin ang paggalang sa nilikha ng Diyos. Ang ating Santo Papa, Papa Francisco, sumulat ng isang encyclical, Laudato Si. Isang papupuri na igalang natin ang ating mundo. Ayusin natin ang pangalaga nito sapagkat ito lang ang ating tahanan. Pero sinasabi rin niya sa isang encyclical pa, Fratelli Tutti, lahat ay magkakapatid. Sa isang encyclical na ito, sinasabi niya, lahat tayo ay magkakapatid. Dapat meron tayong paggalang sa isa't isa sapagkat sa ginagawa natin, ang Diyos ang ating ginagalang. Ang Diyos ang ating pinupuri. Ang Diyos ating napapahayag sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kabutihan. Amen? Purihin natin ang Diyos.